Wow, sa malalaking lungsod, marami talagang oportunidad. Si Ginang Chen ay nakahanap ng ilan pa, mga dalaga na may birthmark na bulaklak ng plum sa kanilang dibdib, para gamutin ka. Muli, isang birthmark na bulaklak ng plum. Di ba naloko na tayo ng sapat? Wala na akong pag-asa. Hoy, 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 hayaan mo akong tulungan ka. Ano ginagawa mo? Hindi ka pa nagsisimula. Pasensya na. Eto, pasensya. Akala ko mahigpit ang pagkakahawak mo. Ayos ka lang ba? Relo ko. Kakabili ko lang ng relo na ito sa isang subasta. At ngayon sira na. Pasensya na, Ginoong Kian. Huli na ako. Anong nangyari? Ano ginawa mo sa ating Ginoong Kian? Nagkamali lang ako ng kaunti. Sinira ko ang relo ng ginoong tiyan mo. Ito ay isang Breguet Tourbillon, pandaigdigang limitadong edisyon. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ito ng 3 milyong dolyar sa merkado. Ano? 3 milyon. Ito lang. 3 milyon. Zhao Xiaomi, tanggal ka na. Ginoo, kailangan ko pa ring bayaran ang bayarin sa medisina ng lola ko. Tumigil ka sa katarantaduhan. Ipak mo ang gamit mo at lumabas ka na ngayon. Ah, siya nga pala. Paano kung hayaan mo akong magtrabaho bilang kasambahay sa bahay mo? Tutulugan at pagkain lang, ayos na. Ang sweldo ko ay pwedeng mabayaran ang utang. Ginoo, pwedeng pag-usapan ang presyo. Ano ang tinitingnan mo? Hindi pa nakakita ng 36D. Marunong ka bang magluto? Siyempre, marunong ako. Hindi lang ako marunong magluto, kundi pati na rin magtanim ng gulay, mag-alaga ng baboy, at gumawa ng gawaing bahay. Kaya kong gawin ang kahit anong trabaho. Sige, tama na. Sumama ka sa akin. Oo, salamat Ginoo. Napakakayang mo. Kumusta Ginoong Kian? Wow, ang gwapo. Ang laki ng bahay. Mr. Chian, si Old Wang sa aming nayon ay ginagamit din ito para mag-atsyara ng bawang. Para sa rayuma. May rayuma ka rin ba? Miss Zhao, lahat ito ay 1982 lafik. 1982. Hindi ba expired na iyan dati pa? Hayaan mo akong dalhin ka para magpalit ng damit. Shijo, halika, tingnan mo ito. Nakahanap na naman si Lola ng mga babae para sa'yo. Lahat sila may birthmark na plum blossom. Bilisan mo, tingnan. Birthmark. Buti na lang naghanda ako ng maaga. Gumamit ako ng pinturang hindi kumukupas. Birthmark. Ang yayabang ng mga mayayaman sa pagdedate. Pati birthmark, tinitignan pa, mas maingat pa kaysa pumili ng mga alagang baboy sa bukid namin. Gusto mo bang umalis ng mag-isa o pipilitin kita? Pinatakbo mo na naman si Laxijo. Tingnan mo ang sarili mo. Lola, ilang beses na ba ito? Pakiusap, tumigil ka na sa paniniwala sa walang kwentang pure yin at pure yang na iyan. Pagkalipas ng maraming taon, hindi man lang malaman ng mga doktor kung ano ang problema ko. Talagang wala ng pag-asa. Xijo, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo. Makinig ka lang kay Lola. Okay? Mahal kong apo. Bakit nagpapatato ng plum blossom ang mga babae sa syudad? Ang birthmark na plum blossom sa dibdib ko, nag-iipon ako para ipatanggal iyon. Tamad pa rin. Ganito ka ba magtrabaho para bayaran ang utang mo? Hindi. Ang kintab ng sahig, tingnan mo. Kaya pa nitong ipakita ang iyong napakagandang itsura. Medyo guwapo, di ba? Mambobola. Ngumiti talaga si Xijo. Pambihira iyon. Lola, huwag kang mag-alala. Nagtatrabaho ako para sa isang sobrang yaman na may-ari ng bahay. Mag-focus ka lang sa paggaling mo sa ospital.
Kung magpapatuloy ito, sa lalong madaling panahon ay wala na tayong pera para sa mga bayarin sa ospital ni Lola. Sino po ang hinahanap ninyo? Nasa bahay ba si Shizo? Si Mr. Chen po ang hinahanap ninyo? Maaari bang ikaw din ay, Ginoo, sa iyong edad, bakit nagtatrabaho ka pa rin dito? Sasabihin ko sa iyo, hindi santo si Mr. Chen. Kahapon, sinusuri niya ang mga birthmark sa dibdib ng maraming kabataang babae, ang kakaiba. Buti na lang, hindi niya alam na mayroon din akong birthmark na plum blossom sa dibdib ko. Kung hindi, tiyak na isasama niya ako para suriin din. Anong birthmark na plum blossom? Uy, binibini. Patingin nga. Anong marka ng plum blossom? Bata, patingin nga. Hoy, anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Pasensya, pasensya. Hindi pa ako nakakita ng birthmark na ganito. Nagtataka lang ako. Matanda na akong makulit. Pero hindi mo pwedeng basta na lang ako hawakan. Bata, natural ba ang birthmark na ito? Oo naman. Sabi ng lahat sa baryo namin na may birthmark na ito, siguradong yayaman ako at magiging maswerte. Talaga? May kaibigan ako na dalubhasa sa koneksyon ng petsa ng kapanganakan at mga birthmark. Sabihin mo sa akin ang iyong petsa at oras ng kapanganakan at ipapatingin ko sa kanya iyon para sa iyo. Nagpa-check na ako ng birth date ng isang katawang puro yin. Kung tugma, siguradong siya iyon. Sige, may papel ka. Oo. Lolo, yun. Hindi ko sinasadyang nasira ko ang relo ni Presidente Qian na nagkakahalaga ng 3 milyon. Pwede mo siyang papatingin kung kailan ko ito mababayaran. Ah, madali lang yan. May kilala akong mahusay na abogado na kayang ayusin ito para sa iyo. Tandaan mo, ang pinakamalaking opisina sa likod sa Heng Law Firm. Talaga? Buti ka pa. Aalis na ako. Huwag mong kalimutan. Hulaan mo kung sino ang nakita ko. Kesong Asul? Si Presidente Qian ay napakayaman. Bakit siya kumakain ng parang mabahong medyas? Tama. Perpektong tugma ang petsa ng kapanganakan. Siya na. Mahusay! Natagpuan na sa wakas ang babaeng may birthmark na plum blossom. Salamat. Lola, ilang round ngayon? Hindi. Ang matigas na batang iyan ay tumutugon lang sa pangungulit, hindi sa puwersa. Kailangan kong gawin ang kabaligtaran. Hindi mo ba alam na nagdi-diet ako? Bakit marami kang pagkain? Pinapaghanda ko sa kusina. Hindi ko alam na nagdi-diet ka. Matanda. Ang apo ay talagang ipinagtatanggol siya. Hayaan mo akong tulungan ka. Blue cheese, ang pinakaayaw ng binata. Kulang sa asin. Tandaan sa susunod. Gumagana? Gumagana? Si Joe, hanggang kailan ka magtatago? Ang iyong lolo ay hindi maayos. Ang Chen Group ay isang malaking conglomerate. Hindi mo babalikan? Ibibigay mo ba sa mga tagalabas? Hindi kaya ng kalusugan ko ang grupo. Ang pagiging abogado ay payapa. Hindi na kailangang harapin ang mga social engagements. At hindi na kailangang ma-pressure sa kasal mo araw-araw. Ito ay eksakto dahil hindi ka maayos na kailangan mong bumalik at kontrolin kapag secure na ang posisyon mo. Maaari nating gamitin ang lahat ng resources para gamutin ka. Hanapin ang babaeng may pure yin body. Ang status ng matriarch ng pamilya Chen lang, ang karapat-dapat na nakatayo sa tabi mo. Mr. Chen, maraming senior executives ng grupo ang paulit-ulit na nagtanong. Kung hindi ka pupunta, ang kumpanya ay maaaring harapin ang kaguluhan. Hayaan mong tapusin ko ang huling bagay sa law firm. Pagkatapos ay babalik ako at sasakupin. Mr. Qian, Ubo. May appointment ako ngayong hapon. Okay ba ang outfit na ito sa akin? Magmumukha kang pareho kahit nakasako. Medyo mahigpit lang. Ubo. Kalimutan mo na, pupunta akong magpalit. Hindi pa ako tapos? Saan ka pupunta? Bumalik sa law firm. pero wala kang appointment ngayong hapon.
Bigla kong gustong makilala ang kliyenteng naka-schedule ni Lolo. Ay naku, ang nakasulat dito ay Heng Law Firm. May dalawang Heng sa signboard. Ito ba ang daan o? Uy, pasensya na. Pasensya na sa abala. Pwede mo bang sabihin kung saan ang Heng Law Firm matatagpuan? Anong building? May isang nangungunang abogado doon. Probinsyana, bakit mo hinahanap ang law firm ni Shizo? Huwag mong sabihin na pupunta ka rito para agawin siya sa akin. Yung building doon, third floor. Salamat. Tanga, ako ay isang mapagmataas na anak na babae ng pamilya Wu. Ako lang ang karapat-dapat para kay Shizo. Ikaw, probinsyana. Pumunta ka na lang sa kabila, yung Peking Heng Law Firm, at sayangin ang oras mo. Uy Lolo, kamusta? Sabi ko, Xizo, nakita mo na ba ang babaeng inayos ko para sa iyo? Yung babaeng may yin constitution? Dapat nasa daan na siya papunta sa iyo. Okay, naiintindihan ko, Lolo. Huwag kang mag-alala. Yung bastos na yon, naglakas loob na ibaba ang tawag sa akin. Katiwala Jeng, pagbalik ng apo ko, dalhan mo siya ng isang tasa ng kape at lagyan mo ng medicinal liquor. Yung klase na kayang tunawin ang isang iceberg sa Antarctica. Opo, Isang tambalang gawa sa langit. Alam mo talaga kung paano gawin ang mga bagay. Baka malapit na tayong magkaroon ng apo sa tuhod. Ikalat ang balita. Walang babaeng bisita ngayon, walang eksepsyon. Opo. Tama. Kung may ipinadala si Mr. Chian, pwedeng paakyatin. Nandito ba si Xijo? Pasensya na ma'am, sobrang busy ni Mr. Chian. Wala siyang sinasalubong na bisita. Sino ka? Bakit mo ako pinipigilan? Papaputukin ko kayong lahat. Hoy, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? pasensya na. Utos ito ni Mr. Kian. Teka lang, Sa wakas nakita ko na ang tamang lugar. Yung nasa kabilang kalsada ay peke. Ang yayaman talaga sa syudad. Marunong manloko. Kumusta? Nandito ba ang nangungunang abogado na si Kian Sijo? Hinahanap ko siya. Isa na naman, itapon ninyo siya sa labas. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Hindi mo kailangang magtrabaho ng sobra. Pasensya na. Si Mr. Kian ay hindi tumatanggap ng kliyente ngayon. Anong klaseng tao iyon? Paano ako makakagawa ng kahit ano dito? Buti na lang matalino ako. Pero sabi ng matanda, nasaan ang pinakamalaking silid sa dulo? Pasok. Mr. Chian, ang kape mo. Steward Jeng, pagkatapos bumalik ng apo ko, dalhan mo siya ng isang tasa ng kape. Lagyan mo ng matapang. Naku, masama ang pakiramdam ko. Hindi ko kaya. Ito na ang silid. anak ako ng mayamang pamilya, pero kailangan kong pumasok sa likod na pinto. Xijo, kailangan mong bayaran ako ngayong pagkakataon. Xijo. 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 Kumusta? Hindi ba ikaw yung tao kanina? Ikaw ay, hindi ba ito yung batang babae na nanloko sa kanya kanina? Ikaw ang tagapaglinis mula sa law firm. Yung banyo. Mukhang naiwanang umaagos ang tubig. Linisin mo na ngayon. Sa totoo lang, ako. Umalis ka na. Oh. Buti na lang mabilis akong nakareact. Ano? Sinong nag-iwan ng tubig na umaagos? Ang daming singaw.
Huwag mo akong bitawan. Ah, Masama ang pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Jiao Xiaomi, anong ginawa mo? Ay, nagigising na siya. Hindi ko lang nakilala ang abogadong may gintong medalya. Pero napunta ako sa isang random na lalaki. Nako. Jiao Xiaomi, anong ginagawa mo? Kaya siya pala ang abogadong may gintong medalya. Si Zhao? Nakipagtalik ako sa babaeng ito kagabi. G. Chien, ipinadala ng kliyente ang mga file. O pasensya, G. Chien. Wala akong nakita. Walang birthmark na plum blossom. Hindi siya yung babaeng kanina. Butler Jeng, sino pa ang pumasok sa banyo ko kamakailan? Siya lang. Siya lang. Ah, tama. May isa ring cleaner. Hanapin muna natin yung cleaner. Kailangan ko siyang tanungin. Kuya Zhao. Dito po, Bibi, Wu. Sino yung babaeng iyon kanina? Bakit ang lakas ng pakiramdam ko? Maaaring siya nga ang maalamat na Purian Bod. Hanapin niyo agad yung cleaner. G. Kian, may nawala po ba kayo? Wala na yon, hanapin niyo na lang siya. Uy, ipalaganap nyo. Maghanap agad. Isang cleaner na may pigtails. Sige, hahanapin namin siya. Makinig kayo. Maghanap kayo ng babaeng cleaner ngayon din. Opo. Opo. Ang mayayaman. Ganito ba sila maghanap ng tao? Ito ay halos kasing ganda ng kasal sa baryo namin. Sino ang nagpapasok sa iyo? Kumusta? MS, Zhao. Malubha ang sakit ng lola mo. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Pumunta ka sa ospital para pumirma at magbayad. Pwede bang unahin ang operasyon? Magbabayad ako kapag nakaipon na ako ng pera. Ikaw ang tagalinis. Baka hinahanap ka ni si Zhao? Ikaw yung babae kanina. Talagang minaliit kita. Ang simple at tapat mo tignan. Pero nagkunwari kang tagalinis. Pumasok ka ng palihim sa law firm para makipag-agawan sa akin ng tao. Dapat pinabayaan na lang kitang kunin siya. Ikinakaw mo ang magandang bagay ko? Ngayon, kailangan kang turuan ng leksyon. Ano ang gagawin mo? Bitawan mo. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Sarili mo ang sisihin dahil hindi ka nakakita ng malinaw. Kailangan mo talagang kunin ang tao ko. Dalhin mo siya. Hindi ba dapat nandito? Bakit walang tao? Baka umalis na sila. Mr. Chian, baka kailangan nating magpadala ng tao para maghanap. Ikalat ang balita sa buong lungsod. Kailangan nating mahanap sila. Opo, Ginoo. Ginoo. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Ninakaw mo ang lalaki ko at tatanungin mo kung ano ang gusto ko. Hindi ako ang sinamantala. Kailangan mong maniwala sa akin. Kasinungalingan, marami na akong nakitang babaeng katulad mo, umaakyat sa social ladder. Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Pinapayuhan kitang kumilos ka ng ayos. Pakiusap, nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Kailangan ko pa ring mag-ipon ng pera para iligtas ang lola ko. Talagang langgam lang. Sa isang kurot lang, wala ka ng lakas para lumaban. Saktan mo siya. Ibalik mo. Galing iyon sa lola ko. Gusto mo? Maggapang ka at yumuko sa akin ng 3 beses at ibabalik ko sa'yo agad.
Mr. Kian, nandoon siya, sa taas. Pakiusap, nakikiusap ako. Pwedeng ibalik mo na lang sa akin ang jade pendant? Lola, nakahanap na ako ng trabaho sa lungsod. Kapag gumaling ka, isama kita sa paglibot sa lungsod. Ito ang jade pendant na ipinagdasal ng lola mo para sa'yo. Kapag malayo ka sa bahay, siguraduhing dala-dala mo ito. Ito ay magpapanatiling ligtas sa'yo. Opo, Lola. Pakiusap, nakikiusap ako. Pwedeng ibigay mo na sa akin ang jade pendant na yon? Ang tanga. Sinabi ko lang na ibabalik ko. Hindi ko sinabing ibabalik ko. Nang buo. Wag. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit? Ang mga taga-probinsya ay dapat manatili sa probinsya. Huwag na kayong mangarap na umakyat sa lipunan. Tigilan mo na ako. Yan ang dahilan kung bakit mo inagaw ang lalaki ko. Sisirain kita. Tumigil ka. Xijo, anong ginagawa mo rito? Hinahanap mo ba ako? Huwag kang magalit, Shijo. Tinuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Hindi alam ng batang ito ang kanyang lugar. Sinubukan kanyang akitin. Wag mo siyang saktan. Jiao Xiaomi, okay ka ba? Pakiusap. Iligtas mo ang lola ko. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Kung gagalawin mo ang aking mga tao, babayaran mo. Saktan mo siya. Shijo? Shijo? Hindi. Lola, Patuloy na maghanap, kailangan nating mahanap siya. Ang lola mo ay nasa ICU. Inaalagaan siya. 24 na ame. Uminom ka ng tubig at magpahinga. talaga. Salamat, Mr. Chan. Mr. Chian, kailangan palitan ng benda si Miss Zhao. Okay, naiintindihan ko. Bakit hindi mo sinabi? Ang pagkakabenda ay parang baboy. Hindi, ang nurse dapat gumawa niyan. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Wala akong nakita. Ayos lang, Mr. Chian. Pwede ka nang lumingon. Masakit ba ang mga sugat na ito? Wala iyon. Lumaki ako sa probinsya. Nagtatrabaho na ako mula bata pa ako. Marami na akong pasa at galos. Sanay na ako sa mga ganitong maliit na sugat. Bakit ka ginugulo ni Wu Zishan? Naghanap ako ng tutulong sa akin ngayon. Hindi ko inaasahan na mali ang taong makikita ko. Mr. Chian, paano ka napunta doon? Nakita-kitang dinala. Nag-alala ako na baka may mangyari sa'yo. Talaga? Sobrang nagkataon. Mr. Chian, maraming salamat sa tulong mo ngayon. Pumunta ako sa siyudad para magtrabaho at pambayad sa gamutan ng lola ko. Simula ngayon, magsusumikap ako para mabayaran ka. Kaya simula ngayon, hindi ka nahahanap ng ibang tutulong sa'yo, di ba? Siyempre, susundin ko lahat ng sasabihin mo simula ngayon. Pwede ka nang lumabas ngayon. Kung may makita kang lead, ipaalam mo sa akin. Seiya. Shijo, kumusta ang kalusugan mo? Mas gumagaan ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Hindi na masikip ang dibdib ko. Mukhang epektibo talaga ang ating paraan. Mula nang ikaw ay nakipag-ugnayan sa Pure Yin Body. Ang epekto ay napakalinaw. Lolo, Lola, hindi kayo dapat maniwala sa mga pamahiing iyon. Walang bagay na tinatawag na pure yin body. Lahat iyon ay chismis na walang batayang siyentipiko. Pure Yin Body. Ano iyon? Si Xijo ay kasama pa rin ng babaeng iyon? Hindi ako makakasagabal sa kanilang relasyon? May mga gagawin kami, kaya magpapaalam na kami. Sige, mauna ka na.
Mr. Chian, ano ang pure yin body? Mukhang napaka-misteryoso. Paraan lang iyon ng mga lolo't lola ko para pilitin akong magpakasal. Huwag kang maniwala sa mga bagay na iyan. Oh. Hindi man lang siya aware sa mga bagay na ito. Paano siya magiging babaeng iyon? Gudan, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ako pwedeng tawagin ng ganyan sa syudad. Ah, tama. Itong puti mong coat, ang kusinero sa kasal sa aming nayon, mas maputi pa kaysa sa kanya. Ah, tama, Mr. Chian. Ito ang aking kaibigan noong bata, si Xingyun. Ang galing niya. Siya ang unang PhD sa medisina mula sa aming nayon. Ikaw, sumusunod ka lang. Kumusta? Ako si Kian si Joe, mula sa Harvard University, PhD sa Batas at Pananalapi. Ikinagagalak kong makilala ka. Tama na iyan. Xingyun, kung alam ko lang na nagtatrabaho ka dito, dinala ko na si Lola para makita ka. Hindi siya nagdusa ng labis. Hindi na kailangan. Nakipag-ugnayan na ako sa direktor ng ospital at nag-ayos ng konsultasyon sa mga espesyalista. Hindi magtatagal bago tayo magkaroon ng isang tiyak na plano ng paggamot. Ang kalusugan ng nakatatanda ang pinakamahalaga. Oh, Xiaomi, ang aking dorm ay nasa likod ng ospital. Kung hindi maginhawa para sa iyo na manatili dito, maaari kang tumuloy sa akin. Hindi na iyon kailangan. Kabibili ko lang ng silid sa tabi, ang permanenteng karapatan sa paggamit ng VIP ward. Bakit kakaiba si Mr. Chian ngayon? Salamat, Mr. Kian. Kuya Xingyun, kapag gumaling na ako, sama-sama tayong bumisita kay Lola. Si, pagkatapos mong gumaling, Sama-sama tayong bumisita kay Lola Zhao. Huwag kang matakot, Lola. Ang mga magsasagawa ng operasyon mo ngayon ay pawang mga nangungunang espesyalista mula sa ospital. Alam ko, lahat iyan ay inayos ng binatang iyon. Xiaomi, huwag ka nang maghintay dito. Magpahinga ka muna. Hanmen, Opo? Xiaomi. Kuya Xingyun, ang surgeon ng lola ko ay ikaw. Dahil nandito ka, magiging maayos ang lola ko. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. nagpadala ako ng isang importanteng pasyente sa ospital ninyo. Siguraduhing italaga ang pinakamahusay na pangkat medikal. Walang puwang para sa pagkakamali. Opo, G. Qian. Makatitiyak kayo, ako na mismo ang mangangasiwa sa lahat. Mga mangmang kayo. Mababali na ang braso ko at pinapatagal pa ninyo ako sa pila. Alam ba ninyo kung sino ako? Kung bawiin ng pamilya Wu ang kanilang investment sa ospital na ito, lalabas kayo sa lansangan. Bilis dumating ang contact ni Ji Qian. Ay, bakit hindi ninyo sinabi agad? Dr. Lee, sumama ka sa akin ng mabilis. May napakahalagang pasyente na naghihintay sa iyo. Dean, may operasyon akong gagawin. Paano ko? Oo, Dean. Si Dr. Lee ang surgeon ng lola ko. Wala na bang ibang doktor na pwedeng pumunta? Mas urgent ang kondisyon ng pasyenteng iyon. Sumama ka sa akin, Xiaomi. Babalik ako agad. Hindi ko maaantala ang kondisyon ni Lola Zhao. Bilisan, tara na. Si Miss Wu ay may maliit na sprain sa pulso. Ako ay isang cardiac surgeon, hindi ko ito magamot. Alam ko, pero si Miss Wu ay partikular na humiling sa iyo. Kung hindi mo siya pagbibigyan, aalisin ng pamilya Wu ang kanilang investment. Siya ang panganay na anak ng pamilya Wu. Hindi natin kayang masaktan siya. Hindi ko inaasahan na ang lola ng munting Sinta ay nandito rin sa ospital. Tingnan natin kung walang doktor, paano siya magkakaroon ng operasyon. Oh, Dr. Lee, sobrang sakit ng dibdib ko. Siguro, isang after effect. Bilisan, tingnan mo ako. Si Bilis. Ang kondisyon ng pasyente ay napaka-critical ngayon. Umalis ka, kailangan kong makita si Dr. Lee. Nasa panganib ang lola ko. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Anong problema? Direktor, hindi na makapaghintay ang lola ko. Wala na talagang iba, doktor na pwedeng gumawa ng operasyon. Si Dr. Lee lang ang makakagawa ng operasyong ito.
Kasalukuyan niyang ginagamot si Miss Wu. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok doon. Xingyun, namamatay na ang lola ko. Samahan mo ako sa operating room. Samahan mo ako sa operating room. Sige, papunta na ako. Kung maglakas loob si Dr. Lee na umalis, mabibigo ang pondo para sa pananaliksik. Direktor, dumating na ang kotse ni Mr. Chian sa ibaba. Umalis ka na. Mas mahalaga ang operasyon ni Miss Wu. Paano mo ito magagawa? Ang buhay niya ay buhay, ngunit ang buhay ng lola ko hindi. Direktor, hindi maaaring. Iwan ang buhay ng pasyente para sa pera. Magkano ba ang halaga ng buhay niya? Isang matandang probinsya ang karapat-dapat na makipagkompetensya sa akin? Ibigay ang operating room ng kanyang lola. Kailangan ko rin ng operasyon. Hindi. Miss Zhao, pasensya ka na. Limitado ang mga medikal na resources ng ospital. Ipaalam sa staff. Linisin agad ang operating room. Kailangan ni Miss Wu ng operasyon. Opo. Xiaomi. Bilisan mo. Baka makita mo pa siya sa huling pagkakataon. Pamilya, maaari bang tumabi muna kayo? Ang vital signs ng pasyente ay lubhang mababa. Itinigil na namin ang operasyon. Hindi, imposible ito. Pero sinabi lang ng doktor na posible. Ang pasyente ay nakararanas ng maraming organ failure. Ang rate ng tagumpay ay nasa ibaba na ng 5%. Kaya ayon sa medikal na prinsipyo ng alokasyon ng resources, kami, Ma'am, isang VIP na pasyente ang nangangailangan ng operating room, pakiusap, unawain, at makipagtulungan? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Maaari akong pumirma ng waiver. Ako ang mananagot sa anumang kahihinatnan. Pakiusap, iligtas ang aking lola. Hindi ito tungkol sa waiver. Ikaw ay may mga minor na sugat lamang. Oo, pero anong masasabi ko? Ang pamilya Wu ay may pera at kapangyarihan. Kahit na dumating si Mr. Chian, kailangan pa rin niyang igalang ang aking pamilya. Ano pang hinihintay mo? Hindi, hindi. Huwag hawakan ang aking lola. Hindi ko hahayaan na alisin mo ang aking lola. Lola. Lola? Lola? Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong nangyari? President Qian? President Qian? Hindi nila ooperahan ang lola ko at dinala nila si Xingyun. Pakisagip mo ang lola ko. Hindi, ang direktor. Ngayon, ibalik si Dr. Lee. Gawin agad ang operasyon. At tawagan ang direktor dito. Shizhou? Mapapaantala ng babaeng taga-probinsya na ito ang operasyon ko. Anong operasyon? Aray! Kamay ko! Mababali na ang kamay ko. Naririnig mo ba ako? Ihatid si Miss Wu palabas ng ospital. Ipaalam sa lahat. Hindi namin tatanggapin si Wu Zishan para sa paggamot. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Si Zhao? Miss Zhao, pasensya na sa nangyari kanina. Pakiusap, maging mapagbigay. Huwag mo kaming sisihin. Oo. Sumusunod lang kami sa utos. Huwag kang magalit sa amin. huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Lola Zhao. Xingyun, pakisagip si lola. Ingat. Xingyun, kumusta? Naging matagumpay ba ang operasyon ni lola? Napakamatagumpay. Buti na lang at nasa oras. Wala na sa panganib si Lola ngayon. Kung hindi ako dumating sa oras, ang ilang dumadalo na doktor ay hindi makikita kahit saan. Ano ba ang meron sa dalawang iyon? Mr. Qian, ang insidente ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko talaga alam na ang lola ng binibining ito ay isang mahalagang tao para sa iyo. Talaga, Mr. Chian. Mahalagang tao ako? Ang mga direktang kamag-anak ng mga manggagawa ng pamilya Qian ay natural na nasa ilalim ng proteksyon ng pamilya Qian. Si Mr. Chian ay matigas lang ang ulo, pero mabuti pa rin siya sa mga katulong. Siya nga pala, Mr. Qian. Inutusan ni old Mr. Qian na dapat kang magpa-full check-up pagdating sa ospital upang makita kung ano ang lagay ng iyong paggaling. Mr. Chian, may problema ba sa inyong kalusugan? Ako ay isang espesyalista sa puso. Hindi na kailangang mag-abala. Wala kang magagawa. Mr. Chian, may sakit ka? Ito ay isang lumang problema lang. Medyo gumaling na ako kamakailan. Imposible. Paano biglang gumaling ang kondisyon mo? Maaaring dahil sa pagsasama ng yin at yang?
Huwag mong pag-usapan ang ganyang bagay sa publiko. Dean, sumama ka muna sa akin. Xingyun, ano ang ibig sabihin ng pagsasama ng yin at yang? Ang yin at yang ay, parang, yung uri ng relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Baka si Qian si Zhou ang lalaking iyon. Xiaomi. Ang mga tagalungsod iba ang pananaw tungkol sa pag-ibig at relasyon. Matagal ka nang nasa syudad, hindi ka naman nabuli, di ba? Walang makakapangbuli sa akin. Xiaomi. Ang mayayaman tulad ni Qian Shizhou ay pinapahalagahan ang estado ng pamilya, ang kanilang mga kasal ay nakaayos na. Tayo ay simpleng hindi mula sa isang mundo. Ganun ba? Sisho, ang lola mo at ako ay maglilibot sa buong mundo. Sa panahong ito, Ang Qian Group ay nasa ilalim ng iyong pamamahala, President Qian. Ang mga indicator ng iyong katawan ay napakahusay na ngayon, mukhang ang epekto ng pagsasama sa pure yin body ay makabuluhan. Talaga bang ganoon kaganda? Talaga, President Qian. Kung gagawa tayo ng malalim na pananaliksik sa pure yin body, maaari nitong malutas ang maraming medikal na palaisipan. Hindi ko pa nahahanap ang babaeng iyon. Sayang naman, President Qian. Sabihin mo sa akin ang iyong karanasan sa pure yin body. Dean, ito. Huwag kang mag-alala. Ito ay para sa medikal na pananaliksik lamang. Wala nang iba. Ang natatandaan ko lang tungkol sa babaeng iyon ay isang birthmark na plum blossom sa kanyang dibdib. Sa sandaling magkadikit tayo, isang mainit na agos ang dumaloy sa aking katawan, ang aking kahinaan ay nawala bigla. Ang aking katawan ay puno ng lakas. Plum blossom birthmark? Sa tingin ko nakita ko na iyon, dito mismo sa ating ospital. Ang plum blossom birthmark ay dapat nakabilang sa mga pasyenteng bagong admitido. Director Qian, nagising na si Lola ni Miss Zhao. Hindi nahanap? Patuloy na maghanap. Sige, bibisitahin ko muna siya. Siya na. Lola, sa wakas ay gising ka na. Bakit ka umiiyak, apo? Okay lang ako, kita mo. Oh, nandito na ang manugang ko. Ano ang sinasabi mo? Wala pong manugang. Bakit ka nakatayo diyan? Pumasok ka. Huwag kang mangahas na samantalahin ang aking Xiaomi. Siya ang manugang ko. Lola Zhao, epekto iyan ng anesthesia. Hindi pa siya lubusang gising, malabo pa ang isip. Lola, ano ang pakiramdam mo? May discomfort ba? Mabait na apo. Okay lang si Lola. Simula ngayon, ipinagkakatiwala ko si Xiaomi sa iyo. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Lola, huwag kang mag-alala, gagawin ko. Nanonood pa si Lola. Salamat, Mr. Qian. Ang galing mo talaga. Anong problema, Dr. Lee? Xiaomi, ano ang ginagawa mo ngayon? Tamang-tama ang timing. Nagtatrabaho ako bilang yaya para kay Mr. Qian. Pwedeng kitang i-refer sa isang trabahong mas mataas ang sahod. Hindi na kailangan, Dr. Lee. Si Xiaomi ang personal assistant ko, 50,000 kada buwan. Kapag magaling na siya, sasali siya sa Qian Group. 50,000? Personal assistant. Talaga? Nagsinungaling ba ako sa'yo? Ano ang kailangan mong gawin ko? Sa ganyang kataas na sahod, makakabili ako ng 12 ng baboy sa probinsya namin. Xiaomi, ingat! Ay, pasensya na, pasensya na. Sabi ko sa'yo, si Xiaomi ay perpekto para maging personal assistant ko. Hi sa lahat, ako si Zhao Xiaomi. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa inyo. Malakas ako, kaya huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa akin sa mahihirap na trabaho. Isang probinsyana na high school graduate lang at nagmamagaling pa siya rito? Siya ang dahilan kung bakit napalayas ang pinsan ko sa Jiang City magdamag. Kaya si Zeshan ay nagkaproblema dahil sa kanya. Dumaan kami sa maraming interview para makapasok
At ngayon, makakasama ko pa sa trabaho, ang isang probinsyana. Nakita ko siyang bumaba ng kotse, kasama si Mr. Chen kaninang umaga. Baka may relasyon na sila. Sa antas ng kanyang pinag-aralan, imposibleng legal ang pagkakakuha niya sa trabaho. Hindi totoo yan. Huwag kayong magkalat. Na-hire ako sa tamang proseso. Tamang proseso? Sa tingin mo, ang pang-aakit kay Mr. Chian ay magpapalampas sa iyo? Hindi na natanggap ng HR ang resulta ng interview mo, kaya nasaan ang tamang proseso? Hindi ako makapaniwalang si Mr. Chian, na bagong pumalit sa kumpanya, ay napaikot ng isang mapanlinlang. Si Wu Zishan ay talagang tanga. Hindi man lang kayang asikasuhin ang isang probinsyana. Ngayon, si Zisho ay tiyak na magiging akin. Direktor, ang pre-employment physical ni Zhao Xiaomi ay nagpapakita na siya ay 8 linggo ng buntis, kumpirmadong buntis. Ang timing ay perpektong tugma sa paggaling ni Mr. Chan. Ito ay anak ni Mr. Chan. Noong huling pagkakataon, nagmamadaling umalis si Mr. Chan. Wala akong pagkakataon na sabihin sa kanya tungkol sa kanyang purong yin na konstitusyon. Naoperahan ako at hindi ako makaalis. Kaya noong naghahatid si Li Xingyun ng mga file, pinabigay ko sa kanya ang report para kay Mr. Chian. Kunin ang mga materyales na ito para sa pagsusuri at isumite ang ulat ng investigasyon bago umuwi. Ana, ang dami naman. Hindi ko matatapos basahin lahat sa isang araw. Iyan ay problema na kailangan mong solusyonan mag-isa. Xingyun, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para maghatid ng mga akademikong materyales kay Mr. Chian, at nagdala ako ng homemade na longganisa para sa'yo sa daan. Galing. Matagal na akong nasa syudad, at gusto ko na talaga ang mga ito. Ano, hindi ka ba pinapakain ng sapat sa bahay? Hindi, Mr. Chian. Ang sarap ng kain ko sa inyo. Pero nung narinig ko ang lapcheong, naglaway ako. Pareho kaming taga-probinsya ni Xiaomi at ako. Natural lang na mamiss ang lasa ng bahay. Ikaw ay isang taong may mataas na estado. Naiintindihan ko naman na hindi mo gets. Ang mga chef ng kumpanya ay pinakamahusay sa bansa. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong kainin. Ipapagawa ko na lang sa kanila. Huwag ka nang mag-abala, Mr. Chian. Ang mga lutong bahay na ginagawa ko ay mas authentic kaysa sa mga chef ng cafeteria. Tama ba, Xiaomi? Medyo nasusuka ako. Mag-usap lang kayo. Pumunta si Dr. Lee ngayon, hindi lang para magdala ng pagkain, di ba? Payo ko sa iyo, Mr. Chian, layuan mo si Xiaomi. Inosente siya. Hindi tulad mo. Sobrang nag-aalala si Mr. Chian sa kanya. Hindi ako makapaniwala na natalo ako ng isang probinsyana. Dumating na sina Mr. Chian at Mr. Lee. Hinihintay kanila sa lounge. Sige, dadating ako agad. Ano? Ang cute ni Zhao Xiaomi. Buntis ba talaga? Miss, na? Alam mo ba? Si Zhao Xiaomi ay may daladalang anak sa labas. Walang nakakaalam kung kanino ito. At sinisisi niya si Mr. Chian. Buntis? Tingnan natin kung paano niya susubukang akitin si Mr. Kian ngayon. Napaka-iskandalo. Masamang impluensya ito sa kumpanya. Dapat siyang parusahan ng mahigpit. Isang biyaya ito, Zhao Xiaomi. Ngayon, may paraan na ako para harapin ka. Nasaan si Zhao Xiaomi? Pumunta siya sa restroom kanina. Halika, puntahan natin siya at batiin. Zhao Xiaomi, sa ganyang magandang balita, bakit hindi mo sinabi sa amin? Anong magandang balita? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam na namin, Zhao Xiaomi, buntis ka. Buntis? Tama. Huwag mong sabihing hindi mo pa alam. Si Xiaomi ay isang sulong ina. Mahirap. Kailangan mo bang kontakin ko ang tatay ng bata para sa iyo? Sarili kong bagay ito. Wala kang pakialam. Mukhang anak sa labas talaga ang batang ito.
Huwag mong sabihing hindi mo alam kung sino ang ama. Sinabi ko na. Usapin ko ito. Huwag kang lumampas. Uy, sinusubukan mong umalis. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Nasaan si Zhao Xiaomi? Mukhang pumunta siya sa banyo para sa muka. Ano? Masama ba ang pakiramdam niya? Mr. Chen, nakadaan ka na sa banyo ng mga babae 3 beses sa may pintuan. Sinusuri ko lang ang kaligtasan ng bagong empleyado. Lagyan ba natin ng tracker si Xiao Zhao? Para hindi ka na umikot-ikot dito. Parang naghihintay ka ng kasintahan. Mr. Zheng, ikaw. Isa lang tingin. Inspection bilang amo. Buntis sa bastardo? At mga akit ka pa kay Mr. Qian? Ngayon, isasagawa ko ang katarungan. Bitawan mo. Bakit hindi ko magamit ang lakas ko? Dahil ba sa pagbubuntis? Natatakot ka na ngayon? Qian Shizhou. Sa panaginip mo, kayong dalawa, takpan ninyo ng mahigpit ang bibig niya. Muntik ka nang tumawag ng backup. Joanna, babayaran mo ito. Pagbabayad? Ha? Wala yan. Kapag nalaman ni Amo Chia na buntis ka, hahamakin ka lang niya. Saktan ninyo siya ng matindi. Hayaan ninyong matutunan niya ang presyo ng kawalang hiyaan. Huwag tigil. Ito ang birthmark na plum blossom na hinahanap ni Kuya Zhizhou. Ginamit mo ito para akitin siya? Ang walang hiya. Hindi ko ginawa. Bilisan ninyo at kaskasin ang birthmark niya. Ah, ikaw na baliw na aso. Papatayin kita ngayon. Anong ginagawa mo? Hindi. Dahil sa maling gawain niya. Sinira niya ang mga patakaran ng kumpanya, kaya kami. Xiaomi, okay ka lang? Wala iyon. Sa bahay, mas masakit pa, to kaysa makagat ng baboy. Babalikan kita pag-uwi ko. Mahal, sa susunod, hindi kita hahayaan na makalayo ng ganyan kadali. Nars, kumusta siya? Ayos lang siya. Bilang asawa niya, paano mo hahayaang masaktan ng husto ang asawa mo? Kumusta ba talaga siya? Alam mo bang buntis siya? Kung may mangyari sa kanya at sa sanggol, paano mo pananagutan? Ano? Bilang ama ng batang ito, hindi mo man lang alam na buntis siya. Paano mo siya aalagaan? Pumunta ka na at asikasuhin ang pagpapaospital. Kailangan niyang maospital para obserbahan. Singyon. Anong ginagawa mo dito? Narinig kong nasaktan ka. Kaya pumunta ako para makita ka. Pasensya na at naalala mo ako. Xiaomi, alam mo bang buntis ka? Singyon, pwedeng segreto na lang ito. Natatakot ako na mabigla si Lola. Walang problema. Pero, masasabi mo ba sa akin kung sino ang ama? Alam ko kung sino. Pero sa pagitan namin, aksidente lang iyon. Tungkol sa batang ito. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung itutuloy ko o hindi. Huwag kang mag-alala, Xiaomi. Kahit anong desisyon ang gawin mo, susuportahan kita. Kung itutuloy mo ang pagbubuntis, aalagaan ko kayong dalawa. Salamat, Shingyun.
Shizhou, alam kong mali ako. Patawarin mo ako ngayong pagkakataon. Ang sandaling kabaliwan ay hindi nagbubura ng krimen. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan noong gumamit ka ng karahasan? Dahil sa aking walang pagod na pagtatrabaho sa mga nakaraang taon, patawarin mo ako. Ilabas sila. Bumawi sa bawat kilos ng karahasan. Sibakin sila kaagad. Huwag na silang kunin muli. Huwag. Pakiusap, Mr. Chen. Alam naming mali kami. Hindi namin kayang mawala ang trabahong ito. Ano pang hinihintay mo? Dalhin sila. Kumusta? Mr. Kian, ang babaeng may marka ng Plum Blossom ay na ospital. Nag-ayos ako ng VIP room. Pumunta ka kaagad hanggat maaari. Nasugatan din siya. Wala kaming nararamdaman para sa isa't isa. Pero nagdadalang tao siya ng aking anak. Kailangan kong managot. Sige, pupunta na ako. Sige, hahayaan na kitang umalis ngayon. Ginoo, sino po ang hinahanap ninyo? Nasaan po ang pasyente sa kuwartong ito? Medyo umayos na ang lagay niya. Dinala siya ng isang kamag-anak para maglakad-lakad. Xingyun, pasensya na talaga sa abala. At sa pag-akay mo sa akin para maglakad. Walang problema. Naaalala ko pa ang nangyari kay Lola Zhao noong nakaraan. At masama loob ko dahil doon. Ituring mo na itong paghingi ko ng tawad. Wala yun. Oh, siya nga pala. Xiaomi, nakausap ko ang puno ng obstetrics tungkol sa lagay mo. Dahil sa kasalukuyan mong kalagayan ng katawan, kung pipiliin mong magpalaglag, mahirap nang magbuntis muli sa hinaharap. Iminumungkahi ko na pag-isipan mo itong mabuti. Maaga pumanaw ang mga magulang ko. Lumaki akong umaasa sa lola ko. Ang batang ito ay regalo mula sa langit para sa akin. Xingyun, gusto kong panatilihin ang sanggol na ito. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Ginoong Qian, ako po. Huwag mong pag-usapan ang mga bagay na ito sa publiko. Ano ba ang iniisip ko? Si Ginoong Qian ay napakayaman. Bakit niya magugustuhan ang isang probinsyana tulad ko? Buntis ako, kaya tiyak hindi na ako maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho sa bahay ni Ginoong Qian. At dahil sapat na ang aking paggaling, gusto ko siyang isama at bumalik sa baryo upang mamuhay ng maayos. Akala mo ba magagawa mong mamuhay ng payapa? Xiaomi, teka lang, makikita mo. Bakit ka umuwi mula sa ospital? Mas mabuti ka na ba? Oo, mas mabuti na. Ginoong Qian, may sasabihin ako sa inyo. Buntis ako. Gusto kong umuwi sa probinsya para magpahinga. Ang perang inutang ko sa inyo at ang operasyon ni Lola. Kukunin ko ito sa lalong madaling panahon at babayaran ko kayo. Si. Hayaan mong si Lauli ang maghatid sa iyo. Hindi na kailangan. May direktang bus sa labas. Hindi maganda ang mga kondisyong medikal sa Barangay Jiao. Hayaan mong ako ang mag-ayos nito. Ginoong Qian, alam naman ninyo, hindi ko iyon matatanggap. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo sa akin sa pag-aalaga ninyo at ng inyong ina. Xiaomi. Ha? Siguraduhin magkaroon ng regular na check-up sa pagbubuntis. At saka, nag-ayos ako ng 2 security guard para protektahan ka ng lihim. Tawagan mo ako anumang oras kung may mangyari. Si. Uy, Lauli. Para sa pagbili ng lupa para sa proyektong turismo, palitan ang lokasyon sa Barangay Jiao. Ang plano ng kabayaran para sa paglipat ng mga residente gamitin ang pinakamataas na pamantayan. Ginoong Qian. Pero ang mga kondisyong geograpikal ng Barangay Zhao ay hindi optimal. Huwag mong alalahanin iyon, gawin mo lang ang sinasabi ko. Sa ganitong paraan, makukuha niya ang kabayaran sa paglipat, at may anak siya, mas magiging komportable ang kanyang buhay. Zishan, nalaman ko lang, si Mr. Chen ay pumili na ng lokasyon para sa proyektong ito ng turismo, sa bayan ni Zhao Xiaomi, Zhao Jiaken. At sa pagkakataong ito, ang compensation para sa relocation ay talagang mataas na. Sinuri ko ang mga HR files, at nahanap ko ang eksaktong address ni Zhao Xiaomi. Ipadala ko sa iyo mamaya. Talagang maraming trick si Xiaomi na ito. Malapit na siyang umalis.
at pinapagawa pa rin si Joe ng ganito para sa kanya. Oo, Zeshon, kapag pumunta ka, siguraduhin turuan mo siya ng leksyon at maghiganti para sa amin. Sige, nakuha ko. Hoy! Talagang malaki itong compensation. Ang sira-sira kong bahay na bubong na tile ay nakakuha ng $800,000. Oo, kung alam ko lang, nagtayo pa sana ako ng 2 pang kulungan ng baboy. Tatay, napakaganda nito. Sa perang ito, mababayaran natin ang utang sa sugal ng anak natin. Sayang, sa sandaling makuha natin ang pera, kailangan nating ibigay ito sa iba. Tama, mahal. Ang pamilya ng babaeng iyon ay nakakuha din ng pera para sa relocation, hindi ba? Ibig mong sabihin si Zhao Xiaomi? Oo, maagang namatay ang mga magulang niya. Ang isang batang babae na tulad niya ay hindi kayang gumastos ng ganoong kalaking pera, di ba? Pero hindi ba masama iyon? Paano kung malaman ng mga tagabayan at magchismis? Tito, tita, mayroon akong ideya. Hindi lang kayo makakakuha ng mas maraming pera, kundi hindi na rin kayo mag-aalala tungkol sa chismis. Sino ka ba? Nakikialam ka sa negosyo ng pamilya Zhao namin. Ako ang project manager ng grupo ng Shan. Mahal, siya ang gustong sirain ng ating baryo. Bakit mo kami tutulungan ng walang dahilan? Dahil si Zhao Xiaomi ay nagkaroon ng relasyon sa syudad at nabuntis ng isang bastardo. Nahuli ko siya. At isang babaeng napakahalay at walang respeto sa sarili ay hindi karapat-dapat na kumuha ng ganoong kalaking pera. Naaawa ako sa mga taga-nayon. Sabihin mo lang sa amin, ano ang solusyon? Ang mga dokumento ng relocation para sa Zhao Village ay nailabas na. Sa ngayon, wala pang pagtutol na naisumite. Maaari na tayong magsimula ng negosasyon sa kompensasyon pagsapit ng linggo. Nagtataka ako kung nasa bahay na ba siya. Amo, bakit hindi pa nagpadala ng mensahe sa akin ang bantay katawan? Ayusin mo muna iyan. Parang simula nang umalis si Miss Zhao, ang espiritu ni Mr. Qian ay sumunod sa kanya. Tito, tita, ano ang ginagawa ninyo? May lakas ka ng loob magtanong? Ikaw, sa syudad, nabuntis ka ng isang bastardo. Dinala mo ang kahihiyan sa pamilya Zhao. Xiaomi, buntis ka? Lola? Lola, pasensya na. Tingnan mo yan. May tapang pa siyang aminin. Naku, isang dalagang buntis sa anak sa labas. Nakakainsulto. Naku, siguradong umiikot sa libingan ang mga ninuno ng pamilya Zhao. Kumuha ng pasanin na may bata. Dapat siya ilunod sa kulungan ng baboy. Ang anak ko ay 18 at may nobyo na. Itong ligaw na babae ay 20 at naglalayas pa. Tingnan ninyo, husgahan ninyo. Itong batang babae ay hindi karapat-dapat sa pera ng relocation. Dapat siya palayasin sa nayon. Tama na. Huwag mong isiping hindi ko alam ang plano ninyong dalawa. Sa pagpunta ko dito, narinig ko na lilipat ang nayon. Ang layunin ninyo ay makuha ang bahagi ng pera sa relocation ni Xiaomi. Wala ba kayong konsensya? Ma, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang nakababata kong kapatid ay maagang namatay. Ngayon ang kanyang anak ay gumawa ng ganito. Bilang tiyuhin niya, pinalalaki ko siya ng tama. Oo ma, huwag mo kaming siraan. Itong batang babae, sabi ko sa'yo, kailangan siyang turuan ng leksyon. Hindi namin kayang alagaan siya. Hindi ako kumakain ng pagkain ninyo. Hindi ako nagsusuot ng damit ninyo. Ano ang karapatan ninyo para palayasin ako? Anong karapatan? Dahil nabuntis ka sa labas ng kasal. Nakakahiya sa buong nayon ng pamilya Zhao. Dapat kang itakwil. Tingnan mo, ang matandang ginoong Zhao, ang takip ng kabaong, ay malapit nang bumukas. Ang aming nayon ng pamilya Zhao ay may simpleng kaugalian, kilala sa lahat ng kalapit na nayon. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Sino ang may lakas ng loob? Hanggat nabubuhay ako, hindi ninyo bubuliin si Xiaomi. Pasensya na, ma. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Tigilan mo yan. Tumigil. Nangaapi ka ng bata? Anong problema mo? Lolo, anong ginagawa mo dito? At sino ka? Sino ka para makialam sa usapin ng pamilya namin? Si Xiaomi ay biyaya sa aming pamilya. Sino ang may tapang na galawin siya? Huwag kang magpadaya sa kanya. Paano niya malalaman ang pamilya Qian? Oo, anong pamilyang Qian? Sa tingin ko, sila'y mag-asawang matatandang manloloko. Anong sinasabi mo? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, umalis ka na dito ngayon. Huwag kang makialam sa pamilya ko. Kung hindi, lalaglag ko kayong lahat. Matandang gago.
Walang galang na bata. Paano mo ako nagawang saktan? Xiaomi, ingat. Mr. Qian, na-divert kami. Si Miss Zhao ay na-corner sa baryo. Hindi, si Xiaomi ay nasa gulo. Uy, Steward Zheng, ihanda ang kotse. Pupunta ako sa Zhao Village, nang mabilis hanggat maaari. Xing Yun, okay ka ba? Ang ginagawa mo ay pagkuha ng batas sa iyong sariling kamay, pwede ka naming ipaaresto dahil dito. Yang Dewa, Wala itong kinalaman sa amin. Si Tita Zhao ang nag-udyok sa amin. Gudan, ako, talagang hindi ko alam. Pakiusap huwag tumawag ng pulis. Aalis na kami agad. Gudan, dahil kapwa taga-nayon, pakiusap huwag tumawag ng pulis. Hoy, anong ginagawa nyo? Sasabihin ko sa iyo, si Mr. Qian ay pinarangalang panauhin ng aming nayon. Nag-donate siya ng 100,000 yuan para magtayo ng elementarya. Kung gayon, humihingi kami ng paumanhin. Mr. Qian, hindi kayang bayaran ng buong nayon ang anumang aksidente sa iyo. Lola, aray. Lolo, anong sinisigaw mo? Hindi mo ba nakita na sinusuri ko ang kalusugan ni Xiaomi? Lolo, anong problema? Nag-exert ako ng sobra kanina. Naipit ang likod ko. aray, dahan-dahan lang. Si Lolo ay tumatanda na. Naipit ang likod niya at hindi makagalaw. Kailangan namin siyang dalhin sa isang espesyal na ospital sa syudad agad para sa gamutan. Natatakot ako na hindi iyon gagana. Ang biyahe mula sa aming nayon papuntang ospital ay ilang oras. Ang maalog na biyahe ay masyadong mabigat para sa kalusugan ni Mr. Qian. Chief, nag-aral ako ng massage therapy dati. Hayaan mo akong subukan. Hindi iyon pwede. Ang natutunan mo ay para sa mga alagang hayop. Si Mr. Qian ay isang kilalang panauhin. Hindi namin kayang magkamali. Tama iyan, Xiaomi. Ito ay hindi maliit na bagay. Ang anatomiya ng tao ay iba sa hayop. Sige lang anak. Sige, subukan mo. Tiwala ako sa iyo. Ay, ang kulit mong lolo. Si Lolo Qian ay naaksidente sa aming nayon. Sino ang mananagot? Kasalanan lahat ng babaeng ito. Pinilit niyang imassage si Lolo Qian at pinatigas ang katawan nito. Sinasabi mong babae lang siya. Anong alam niya sa gamot? Sobra kang nagpapahalaga sa sarili mo. Hindi, gusto ko lang tulungan ang matanda. Ganyan mo sinaktan si Lolo Qian. Lahat tayo madadamay. Aba? Hindi na sumasakit ang likod ko at hindi na mahina ang mga binti ko. Mas malakas na ang pakiramdam ko. Haha. Lolo, okay ka ba talaga? Ayos lang ako anak. Salamat sa iyong masahe. Mas gumaganda ang pakiramdam ko kaysa dati. Oh, Xiaomi, ang galing mo. Pero, kanina, sinabi nila na ang apelyido mo ay Qian. Si President Qian ay ikaw? Ako ang lolo ni Qian Shizhou. Pasensya na. Akala ko si President Qin ay nagpapagawa ng trabaho sa isang matanda ng ilegal. Nagkamali ako ng intindi. Okay lang. Hindi kita sinisisi. Walang sisi. Walang sisi. Xiaomi, hayaan mong linisin ko ang bakuran para sa'yo. Pagkatapos ng lahat, buntis ka. Kailangan mong magpahinga. Buntis? Uy, Lolo. Qian Shizhou, sobra ka na. Nabuntis mo ang babaeng iyon at pinaalis mo siya mag-isa pa uwi. Ngayon, pinagchichismisan siya ng buong nayon. Kung hindi kami dumating ng iyong lola para tingnan siya, muntik nang mabuli si Xiaomi hanggang sa mamatay. Ano, Lolo? Paano mo nalaman na buntis siya? Nagkataon lang na nadaan ako. Alam mo ba kung gaano kahirap ang naranasan ng babaeng iyon? Tama na. Pumunta ka ngayon sa Zhao Village at ipaliwanag ang lahat sa pamilya niya. Ikaw, brat. Kailangan mong mag-ingat, hindi kayang lokohin ang batang ito. Nasanay na ako. Sinusubukan ko pa ring alamin ang nangyayari. Xiaomi, balak mo bang panatilihin ang bata? Ito ay sarili kong anak. Gusto ko siyang ipanganak. Mabuti,
Basta't desidido ka na. Susuportahan ka ni Lola nang walang kondisyon. Xiaomi, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Kung gusto mo, ituloy mo ang pagbubuntis. Susuportahan ko kayo ng iyong anak. Singyon. Alam ko kung gaano ka kabait sa akin. Pero, may gusto akong iba. Oh, naalala mo bang bumalik ka, ha? Puntahan mo at pasayahin ang manugang kong babae ngayon. Marami na siyang pinagdaanan. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo siya bubuwian, huwag ka nang umuwi. Lolo, Ako, ano naman sa akin? Tigilan mo na ang kalokohan. Umalis ka na. Hoy, teka muna. Ipinadala ko na ang address sa phone mo. Sige. dalhin agad ang mga tao sa nayon ng pamilya Zhao. Lihim na protektahan si Zhao Xiaomi. Huwag hayaang may manakit sa kanya. Lalo na yung mga galing sa panig ni Wu Zishan. May tao ba riyan? Salamat. Si Xingyun ay nagpahiram ng bahay na walang laman sa akin at sa lola ko. Xiaomi, ang lola mo ay lola ko rin. Ang pag-aalaga sa pamilya ay nararapat lamang, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Xiaomi, huwag kang mahiya. Hindi ako maaaring maging kasintahan mo. Ako na lang ang magiging kapatid mo. Natural lang para sa isang kapatid na lalaki na alagaan ang kanyang kapatid na babae. Salamat, kuya. Bakit ka pa nagpapasalamat? Sige, kuya. Alis na ako. Naku, si Xingyun ay hindi nagdala ng payong. Okay ka lang ba? Salamat. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako dapat ang magtanong niyan sa iyo? Ito ang nayon ng pamilya Zhao. Hindi ba dapat nandito ako? At ikaw, isang CEO, bakit ka nandito sa nayon natin? Kaya ba siya pumunta para sa akin? Paano siya nandito para sa akin? Ano ang iniisip mo? Xiaomi, magising ka. Pumunta ako sa nayon para suriin ang proyekto ng demolisyon. Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng pamilya Chan? Kailangan mo pa bang personal na suriin ang ganoong maliit na bagay? Ako mismo ang nagtakda ng proyektong ito. Hindi ako panatag, kaya pumunta ako upang tingnan ang progreso. Ang mayayaman ay gulo. TSK. Achoo. Nasaan ang bahay mo? Dalhin mo ako doon. Ano ang gagawin mo sa bahay ko? Hindi mo ba nakikita na basang-basa ako? Sobrang lakas ng ulan. Sumanay muna tayo sa ulan sa bahay mo. Pareho lang ang linyang ito. Maganda ba? Mukhang maganda. Gusto mong hawakan? Ang bango. Mr. Chian, pakiusap, umayos ka. Napakabango ng luto ng lola mo. Paano ako magkakagusto kay Mr. Chian? Kamukha niya ang lalaking iyon. Imposible. Lola, tutulungan kita. Lola, ang sarap talaga ng luto ninyo. G. Chian, kung gusto ninyo, kain lang ng kain. Nag-aalala ako na kayong mga tagalungsod ay hindi magugustuhan ang lutong probinsya namin. Lola, tawagin na lang ninyo akong Xiaoqian. Yung mga longganisa na dinala ni Xiaomi dati, ang ganda ng itsura.
Hindi ko inakala na ang dakilang presidente ng Chin Corporation ay maaalala pa yung mga longganisa na iyon. Xiaomi, buntis ka. Dapat kumain ka ng maraming isda. Salamat, Lola. Sa hinaharap, nakakapagod ang mag-isa kang magpalaki ng bata. Tandaan mo, kung may problema ka, sabihin mo kay Lola. Hindi ba si Li Xingyon ang mananagot? Bakit ikaw lang ang magpapalaki ng bata? Kuya Xingyun ay hindi ama ng bata. Bakit siya mananagot? Sino kaya ang ama ng bata? Isang masamang tao mula sa lungsod ang nang-api kay Xiaomi. At bigla na lang umalis, nawala nang walang bakas. Oo, isang napakasamang tao. Oh, wala iyon. Hindi siya nainsulto. G, Xian, bakit ganoon na lang ang reaksyon ninyo? Baka naman. Baka ano, Baka po sipon nakuha ni G Kian sa ulan. hindi pwede iyan. Gagawa ako ng ginger tea para sa inyo. Hindi na, Lola. Ayos lang ako. Nabulunan lang ako. Parang hindi ito tinitirhan. Parang hindi ito ang totoo nilang tahanan. Alamin kung ano ang nangyari sa bahay ni Zhao Xiaomi ngayon. Ito na lang ang litrato na iniwan ng mga magulang ni Xiaomi. Namayapa sila di nagtagal pagkapanganak kay Xiaomi. Pero iniwan nila sa akin ang isang mahal na munting Xiaomi. Tingnan mo, Xiao Qian. Ang maliit na nunal na ito ay simula ng birthmark na plum blossom. Hindi ito halata noong bata pa siya. Habang lumalaki siya, unti-unti itong magiging hugis ng isang buong plum blossom. Posible bang? Si Xiaomi ang Purian body na hinahanap ko. Lola, paano mo kaya ipakita ang mga larawan ko noong bata sa iba? Nako, bata ka pa. Ito ang larawan mo noong unang kaarawan mo. Wala kang dapat ikahiya. Hindi pa rin. G, Xian, nakakain ka na, dapat umuwi ka na. Gumagabi na. Jiqian, kung hindi ka tutol, dito ka na matulog at umalis bukas. Salamat, Lola. Anong ginagawa mo at gabi na? Marunong ka pa bang sumayaw? Ginoong Xian, Anong ginagawa mo rito sa kalagitnaan ng gabi? taada, Ano ito? magali tap-tap. Nanghuhuli ka ba ng mga alitaptap? Oo, maraming alitap-tap pagkatapos ng ulan. Marami akong nahuli ngayon. Noong bata ako, kapag nawala ng kuryente sa bahay, lalabas ako at manghuhuli ng maraming alitap-tap. Tingnan mo, ang liwanag, di ba? Ang saya-saya mo sa paghuhuli ng alitaptap. Baliw? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? G, Kian. Kailan mo ako nagustuhan? Tinatawag mo pa rin akong Jiqian? Shijo, Malamang bago mo ako nagustuhan. alam ko na ako, si Zhao Xiaomi, ay hindi naman masama. Si Chen Shizo ay baliw na baliw din sa akin. Ano ang problema? Pero G, Qian, ang lolo mo ay nag-ayos ng isang pagtatambal para sa iyo. At ako ay buntis sa anak ng iba. Wala sa mga iyon ang problema. Ako na ang bahala. Ang anak mo ay anak ko. Ituturing ko siyang sarili ko. Sinong maliit na tanga? Ikaw ang maliit na tanga.
Xiaomi, bilis buksan ang pinto. Lumuhod ka. Ilabas ang parusa ng pamilya. Si Joe, sobrang nalilito ka. Paano mo ito magagawa sa babaeng Plum Blossom? Ano ang gagawin ng mag-ina? Aayusin ko na mag-abroad sila, bigyan sila ng pinakamagandang buhay. At ang pinakamagandang edukasyon para sa bata. Sa tingin mo ba yun ang gusto niya? Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Binubuli mo lang ang manugang ko dahil taga-probinsya siya, di ba? Ang sinta ko ay taga-probinsya rin. Hindi ko siya bubuliin. Paano ang mga bigay kaya? Ano pa bang magagawa natin? Mula sa bigay kaya, naging regalo na ng paghingi ng tawad. Si Joe, pinatawad ka na ng lolo mo. Hoy, huwag ka masyadong matuwa. Hindi ako ang talagang kailangang patawarin. Tara, sama-sama tayong humingi ng tawad sa babaeng Plum Blossom. Shizo, bilisan mo. Mr. Tian, may problema. Bumalik ng palihim si Wu Zishan sa baryo at pumunta para manggulo kay Uncle Zhao. Hindi siya napigilan ng mga tao natin. Hoy, tigil. Saan ka pupunta? Lolo, si Xiaomi ay nasa problema. Kailangan ko siyang tulungan. Ikaw na pilyo. Itong bata. Xiaomi. Xiaomi. Hoy, Xiaomi, nasaan ka? Nasa bahay ako. Hindi kita nakikita. Muntik ko nang makalimutan. Bumalik ako sa sarili kong bahay. Pinadala ko sa iyo ang address. Bakit ganito ang address na binigay ni Xiaomi sa akin? Zhao Xiaomi, sinasabi ko sa'yo, karapat-dapat ako sa kalahati ng perang relocation. Maagang namatay ang mga magulang mo. Kung hindi ako ang nag-alaga sa'yo, hindi ka mabubuhay ngayon. Ngayon akala mo malaki ka na? Gusto mong lahat sa'yo? Hindi pwede. Tito, ang bahay na iniwan ng mga magulang ko sa akin walang kinalaman sa'yo. Kailan ka pa nagmalasakit sa akin nitong mga nakaraang taon? Nasaan ka noong may sakit ako? Ngayong may pera sa relocation, bigla mong naalala na mag-anak tayo. Ikaw na walang utang na loob. Pinakain ka namin. Sobra na yon. At saka, babae ka lang. Anong gagawin mo sa napakaraming pera? Mag-aasawa ka rin naman balang araw. Mas mabuti pang gamitin para magkaasawa ang pinsan mo. Oh, Mr. Chen, anong nagdala sa'yo rito? Dapat ako ang bumati sa'yo. Kung hindi ako dumating, si Xiaomi ay inapin ninyong dalawa, mga walang puso na tampalasan hanggang sa mamatay. Lolo Kian, Lola Kian, ano ang ginagawa ninyo rito? Mahal kong apo, napagkaisahan ka. Utang ng pamilya Chian sa'yo ito. Pinabayaan ka ng tampalasang si Chijo. Kaming dalawang matatanda espesyal na pumunta para humingi ng tawad. Lola Kian, ano ang sinasabi mo? Wala akong maintindihan, Shizo. Paano niya ako pinabayaan? Xiaomi, ang bata sa iyong sinapupunan ay dugo't laman ng pamilya Chiang. Paano ito? Posible? Oh, Mr. Qian, ganyan pala. Ako ang tito ni Xiaomi. Mag-anak tayong lahat. Xiaomi, ang nangyari kahapon ay hindi pagkakaintindihan lang. Hindi pagkakaintindihan. Huwag kang magtampo. Ang iyong tita at ako, ang gusto lang namin ay ang ikabubuti mo. Mr. Qian, dahil magkaugnay na tayo, paano ang perang relocation? Pwede bang dagdagan pa? Huwag kang mag-alala. Si Xiaomi ay mananatili sa amin. Tuturing namin siyang parang sariling anak. Aalagaan namin siyang mabuti. Tinatawag mo ang sarili mong tito niya? Kung hindi ako dumating sa tamang oras, sino ang nakakaalam kung gaano pa si Xiaomi magdusa? Mga bantay. Naito! Itong dalawang sakim sa pera, itapon sila sa labas. Mula ngayon, huwag na silang hayaan na lumapit kay Xiaomi. Ginoong Qian, pakiusap. Huwag po kayong ganyan. Pamilya naman tayo. Xiaomi, magsalita ka naman para sa akin bilis. Yung sinabi mo lang, hindi ko pa rin masyadong naiintindihan. Bakit? Bakit? Sabi mo, ang baby sa tiyan ko ay kay Sizho? Tingnan mo mismo. Ginoong Qian, nahanap ko na siya. Itong babaeng si Zhao Xiaomi ay ang babaeng Pure Yin Constitution na hinahanap mo. May birthmark siyang hugis plum blossom.
At ayon sa records ng ospital, buntis siya ng 6 na linggo. Pagkatapos ng DNA comparison, ang ama ay talagang si Young Master Shizo. Ang galing. Talagang galing. Pero, sabi mo niloko ako ni Shizu. Ano ibig sabihin nun? Si Shizo ay matigas ang ulo mula bata pa. May mahal siyang iba. Ipinipilit niyang pakasalan ang babaeng yon. Kahapon lang namin nalaman. Mabuting bata, kahit anong gusto mo, sabihin mo lang kay lola at lolo. Tiyak na makukuha mo yan. May utang sa iyo ang pamilya Kian. At doble ang babayaran namin sa iyo. Posible bang ang tao nung gabing iyon ay talagang si Chen Shizu? Lola, Lolo, anong ginagawa ninyo dito? Dumating kayo sa tamang oras. Halika, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Xiaomi. Lolo, anong sinasabi mo? Bakit ako luluhod kay Xiaomi? May napaka-importante akong sasabihin sa inyo. Itabi mo muna ang kalokohan mo. Humingi ka ng tawad kay Xiaomi ngayon din. Lolo, huwag po kayong magalit. Hayaan ninyong matapos si Shizu sa sasabihin niya. Lolo, ang gusto kong pakasalan ay si Xiaomi, alam ko. Hinahanap ninyo yung babaeng may birthmark na plum blossom. Pero wala akong pakialam. Si Xiaomi lang ang mahal ko. Tungkol naman sa babaeng ginawan ko ng masama, tiyak na babayaran ko siya ng tama. Ha? Batang pasaway ka. Pinaikot-ikot mo kami. Alam ko na. Itong bata ay may parehong magandang panlasa gaya natin. Ito. Anong nangyayari, Lola? Hahaha. Kaya ikaw pala ang nagpahirap kay Xiaomi. Masamang tao. Bobong bata, yung nahanap namin para sa iyo, ang pure yin constitution na babaeng plum blossom ay si Xiaomi. Xiaomi. Tama ba ang sinabi ni Lolo? Totoo. Ang sanggol ay 8 linggo. Pasensya na. Hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang, nahinayaan kang pagdaanan ang lahat ng ito ng mag-isa. Pasensya na talaga. Kasalanan ko lahat. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang magdusa kahit kaunti. Gugugulin ko ang buong buhay ko para bayaran ka. At alagaan ka at ang ating sanggol. Qian Shizu, gago ka. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Alam ko. Mula ngayon, kasama mo ako. Hindi ka na dapat matakot sa kahit ano. Sige. Tigil na ang pag-iyak. Ngayong malinaw na ang lahat, pag-usapan na natin ang kasal. Xiaomi, huwag kang mag-alala. Ang pamilya Qian namin ay magbibigay sa iyo ng isang marangyang kasal. Hindi ka namin hahayaang makaranas ng anumang sama ng loob. Xiaomi, pakasalan mo ako. Gagawin kitang at ang ating sanggol ang pinakamasayang tao sa mundo. Pasensya na, Xiaomi. Hindi ko naisip na ikaw pala. Sa totoo lang, akala ko panaginip lang. Hanggang sa nalaman kong buntis ako. Kahit anong mangyari, ito ang pinakamagandang regalo ng langit para sa atin. Xiaomi, salamat. Salamat sa pagdadala ng batang ito sa mundo. Salamat sa pagpasok sa buhay ko. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Mula noong unang beses kitang makita ulit, nagustuhan kita. Hindi ko lang nagawang sabihin. Akala ko magkaiba tayo ng mundo. Bobo, ang pag-ibig ay hindi nagmamalasakit sa mga mundo. Hanggat mahal natin ang isa't isa, walang makakapaghiwalay sa atin.